So, hindi ko alam kung anong dynamics meron tong magkapatid na to. Paano pag nakikita sila? O kasi sabi nung kapatid niya, di ba? Kampi siya kay Vice Ganda, kay Coco Martin. Oh, nasaan na nga ba si Angel Locsin? Totoo bang buntis na si Angel Locsin? Totoo bang kaya hindi rin nagpapakita si Angel Locsin ay gusto niya sorpresahin ng kanyang mga fans na siya ay sexy na muli? Hiwalay na nga ba sila ng kanyang asawa na si Neil Arce dahil hindi na rin napagkikita sa mga post ni Neil Arce itong si Angel Locsin? Alam mo kung ano totoo? Oh, ano na eh? Na yung issue kung buntis na siya. Nakakaya mo, baka ako is na din. Pero ako, pag ako inunahan ni Liza na batiin, hindi ba batiin ko si Liza? Hindi pa naman. Okay pa yung punchline na yun. Ano sinabi? Parang yun yung punchline. Ang bilis, di ba, ng karma? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Joseph Popo. Ito naman po si Papa ko, si Gian. At ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Nakakaloka. O behave tayo. Eh baka matanggal din tayo sa ano? Sa Facebook, sa TikTok. Pag hindi tayo nag-behave, pag masyado tayong mataray. Uy, kailan naman pag nagtaray? masyado tayong nagko-call out, tapos yung sarili natin, hindi natin nakikita. Kailan naman tayo nagtaray ka ba? Hindi! Di ba? Hindi! May pala eh. Uy, naku, ito na nga, nakakaloka dito. Yan na nga, nawala na ang TikTok ni Rendon Labador. Oo, naban na siya doon. Tsaka sa Facebook. Kahit naka-blue badge pa siya, yung 1.8 million yung followers on Facebook, naglaho na rin. Oo. Siguro, no, isang eye-opener ito para kay Rendon at para din sa ating lahat. Na kapag na masyadong napakarami o may clamor na maban ka, gagawa sila ng paraan para ikaw ay maban. Gagawa sila ng paraan, magtatawag pa sila ng mga kakampi para magkaroon nga ng mass report. Ayun ang nangyari kay Rendon. Hindi ko lang alam kung itong mga pangyayaring ito sa buhay ni Rendon, babaguhin siya nito. Kung siya ba ay magmemelo, kung siya ba ay magbibehave, o ipagpapatuloy pa rin niya yung katapangan niya sa pagbibigay ng opinion. Sa totoo lang, minsan meron namang katwiran si Rendon. Kailan minsan yung pagsagasa-sagasa, sasagasaan. Yung gano'n. Yung wala lang preto. Kaya ito na nga, Loy. Yung bagong Facebook ngayon ni Rendon, kakagawa lang. Ang taas Di ba? Ilang oras pa lang? Ilang oras pa lang, di ba? Diba? Ayan, di ba? Tito Oje, parang pinopromote yung Facebook niya na dumami ng mga followers. Hindi naman. Hindi naman. Balita ito, Josa. Gusto mo ba ikaw isunod ni Rendon? Hindi. Parang pinopromote niyo po. Hindi. Binabalita. Tsaka nakaka-amaze, di ba? Ang hirap-hirap makaraise agad ng 1,000 subscribers pag bagong gawa yung di ba? Ito, huling tingin namin 1,600. Di ba? Siyempre, pag binalita natin na naban siya or tinanggal na totally yung kanyang mga sokmen, magtatanong ang mga netizen, gumawa ba ng panibago? Kaya nire-report natin dito. May bago. Kaso Nay, siya kaya yan? Ayan ang hindi natin alam. Pero parang siya naman, kasi may mga post siya na ganun-ganun din. Kasi syempre, i-report din niya kung hindi naman siya yan. Anyway, ayan, maging responsable na lamang tayo, sa ating mga pinopost, sa ating mga kinokomento tungkol sa ibang tao, At syempre, yung kapatid niya si Jermel, di ba? Di ba? Kinontent din yung pagkawala o pagban ng Facebook ng kanyang kuya. Di ba? So, hindi ko alam kung anong dynamics meron tong magkapatid na to. Paano pag nakikita sila? Kasi sabi nung kapatid niya, di ba? Kampi siya kay Vice Ganda, kay Coco Martin. Di ba? Parang meaning lang sa akin, parang, huwag niyo ko i-report, kakampi ko sa inyo. Yung ganon. Di ba? Kailiw. Tama na, Tito Oje, masyado nang mahaba yan. Back na tayo, Tito Oje. Ay. Masyado nang mahaba yung airtime. Rendon.
Alam mo na. Hindi naman. Baka lang ko ano pa ang masabi. Hindi, tingnan natin kung papatulan si Diyosa. Pag pinatulan ni Rendon si Diyosa, ay, made ka na. May patulan mo ako. Ay! Arrive ka na. Ang gago nga, pinatulan ako dati. Ha? Ay, kaya pala nung one time, no, iika-ika ka. Bakit? Hindi na kasi ako ni... Ay! Sa post naman. Kaya dati naman yun, nagsisimula. Grabe. Ba't na ika-ika? Baka nanlumo siya. Ay, speaking na wala. Oh. Ang dami nagtatanong sa lahat ng mga comment sections natin. Sa mga previous episodes natin, ay, hinahanap si Miss Angel Locsin. Ay, wala sa akin. Baka nasa iyo, ha? Wala. Wala. Talaga ba? Promise. Baka naka-Diyos, ha? Wala! Ha? Wala! Ha? Nasa iyo. Wala! Wala ka ba? Ano? Bakit mga pabo? Para tayo mga pabo dito. Ayun na nga, yung tulad ng iyong tanong, hinahanap nga ng sambayan ng Pilipino itong si Angel Locsin. Nasaan na nga ba si Angel Locsin? Totoo bang buntis na si Angel Locsin? Totoo bang kaya hindi rin nagpapakita si Angel Locsin ay gusto niya sorpresahin ng kanyang mga fans na siya ay sexy na muli? Hiwalay na nga ba sila ng kanyang asawa na si Neil Arce dahil hindi na rin napagkikita sa mga post ni Neil Arce itong si Angel Locsin? Alam mo kung ano totoo? Ano na eh? Kaya nga tinatanong ko sa'yo. Alam mo kung ano totoo? Ang alam ko dyan, hindi ko alam. So, yun lang po yung report natin. Anyway. Eto na nga, Nay. Next topic. Para may narinig ko complain. Meron ba? Anyway, ito na nga si Angel Locsin. Okay. Si Angel Locsin po ay nasa bahay. At ini-enjoy ni Angel Locsin ang kanyang absence sa social media. Ayaw niya muna mag-social media. So intentional na yung kanyang yung kanyang absence, yung kanyang pananalitin. Sila pa rin ni Neil Arce. Hindi ngayon at hindi naman nagpo-post si Neil. Hindi na sila. Sila pa rin po. Ini-enjoy lang niya ang kanyang pagiging may bahay kay Neil Arce. Siyempre, gumagalaw pa rin ng cellphone si Angel. Naaaliw siya sa mga games. Diba? Yun. Bigay natin kay Angel Locsin yun. Yun ang gusto niya eh. Nay, kamusta? Totoo bang nagpapakondisyon ng katawan si Miss Angel? Sabi ng aking source ay ganun pa rin naman. Basta happy si Angel Locsin. Na siya ay may bahay o taong bahay. Ini-enjoy ni Angel. Kasi kung maalala mo, Lloyd, nung kanyang kabataan, talagang bugbog sa trabaho si Angel. Oo. Samahan pa yan ng pag-aalaga niya ng kanyang tatay. Kaya, yung tatay niya, alam ko, nasa kanya din. Hands-on siya sa pag-aalaga sa tatay niya. Naku, Nay, abangan natin yan. For sure, imbitado siya sa ABS-CBN Ball. Atin kaya siya? Yan ang itatanong natin. Baka din hindi. Hindi siya umatin. Kasi di rin sila na magkikita sa ibang mga social events recently, no? Yes, oo. Malay nyo doon magpasabo. Ay, oo to. Hindi. Gugulatin niya lamang yung netizen. Ikaw yung gano'n na masama. Surprisingly wala pa today. Pwes, abangan mo lang. Na-advance na mamaloy. Na-advance niya na kanina pa. Anyway, ayan. Siyempre, wini-wish natin kay Angel Locsin na i-enjoy lang niya yung kanyang pag-a-absent sa social media. Diyos ko, alam mo, ang daming hindi nakakagawa nun. Totoo na. Yung walang cellphone sa tabi. Parang ikamamatay nila. Ang nakakaloka yung hindi ka nag-active sa social media.
Di ba? Very vocal siya sa mga isyong panlipunan, pati sa showbiz, di ba? Minsan nagko-comment din siya. Pero ngayon, talagang wala. Babe siya. Ina-enjoy niya na yung meron siyang peace of mind. Yung may kapayapaan ng isip at ng puso. Kaya deserve mo yan, Miss Angel. Kung yan ang choice mo, nako, full support kami dyan. Yes, ganun lang ang buhay. Basta kung saan ka masaya, for as long as hindi ka nagugutom, meron kang sapat na ipon, yung financial stability, at yung lalo na yung emosyon, lalo na sa mga panahon ngayon na yung mga mental health issues, ay iba importante na alagaan ni Angel ang kanyang sarili at syempre hanapin niya kung ano yung kapayapaan ng kanyang kalooban. Totoo. Diba? Ganun lang yun. Yes. So yan hindi hiwalay si Mil Arce at si Angel Locsin. Si Angel Locsin ay nasa bahay lang at ini-enjoy niya ang pagiging may bahay. At the same time, nag-enjoy siya sa mga games. At deserve ni Angel yun. Wala nang makikialam. Okay? Na yung issue kung buntis na siya? Hindi. Hindi. Pero hindi naman nila inaawat. Kung mabubuntis, di go. Kung hindi pa panahon. Ang importante, hindi yung pagkakaroon ng anak ang dapat na pagtalunan ng dalawa or dapat maging dahilan ng kanilang kaligayahan, kundi yung isa't isa. Oo, totoo. Diba? Totoo, buti pa si Angel. Bakit? So, na-Angel niya yung pag-absent niya sa social media. Samantala ako, trauma sa akin yung pag-absent na yan. Absent saan? Sa school. Kala ko sa social media. Napag-usapan yung pag-absent naalala ko kasi nung araw, nag-absent ako sa school. Kaya ang lolo ko, hamos na hamos sa pagtakbo. At sabi niya sa akin, Apo, magtago ka na dyan ang teacher mo. Umabsent ka na naman. Lolo, kayo magtago. Kasi sabi ko sa teacher ko, kaya ako umabsent dahil patay na kayo. Wala akong may dahilan, Tito Oji. Yun lang ang the best na dahilan para payagan ko umabsent. Pinatay mo yung lolo. Ayun, kaya ako papatayin ng lolo ko. Diyos, dinamay mo pa yung lolo ko. Talaga mga the best na dahilan noon. Naubusan na nga ako ng dahilan, isa dami ko nung pinatay. Ay, pero Nay etong mga artistang to hindi absent. Sino? Doon sa opening ng Gucci store sa Greenbelt Makati. Ay, oo nga. Very star-studded, di ba? Hindi nga tayo in-invite siya. Ay, ang dami mo naman pambiling Gucci, ba't ka in-invite? Hindi, di ba gusto natin ma-witness yung artista? Nakita kayo dapat ni Liza kung na-invite kayo. Ayun lang. Paano nga kung nakita kayo? Di at least nakakakita kami. Galing na kayo. Nakakakita na kayo. Ay, ba't naman hindi? Siyempre, babatiin ko naman yung bata kung babatiin ako. Ayoko kasi na ako lalapit para bumati. Kasi, siyempre, nakakaya naman baka ako is na Ben. Pero pag ako inunahan ni Liza na batiin, hindi babatiin ko si Liza. Sayang pala, no? Sana pala na-invite tayo doon, Nay, para nakita kayo ni Liza. Bakit tayo masyadong sosyal? Uy, pero Nay, nakita naman itong mag-ex. Sino? Si James Reid at saka si Nadine Lustre. Nga, diba? nag-kiss pa sila, no? Oo, at saka nandun din yung kanyang current, di ba? Si Isa Pressman. At least all's well that ends well. At saka, di ba, ang nakaraan ay nakaraan na. Di ba? Moving on and moving forward sila. Yes. May kanya-kanya na silang partner. Ba't pa iintrigahin? Parang si ano yan? Oo. Si Maha saka si Gerald, di ba? Nakita sa court. Ay, oo! Di ba? Pinagkaguluhan din ng mga netizens yun. Oo, nandun si Rambo. Oo. Tapos nagbeso si Maha saka si Gerald. Yes. Tapos si Sam Milby napagano noon. Di ba? Pati si Catriona Gray napagano'n din. Ayan, di ba? Ayun nga, si Catriona nandun din sa Gucci. Ang taray, no? Yes. Kaya nakakatuwa at maraming natuwa na nakita at nagkabesuhan pa si Nadine at si James Reid. Yung mga comment. Kung gano'n naman talaga,
huwag na nating urutin yung dalawa. At saka nung after nilang maghiwalay na, di ba, ang next nilang encounter was nung napunta si Nadine Lustre sa Careless. Di ba? Kaso umalis din eventually. Diba? Sila isa kaya may plano umalis sa Careless. Uy, ba't naman? Hindi naman baka may plano lang na ano. For as long as nag-enjoy siya doon, kontento siya sa palakad ng Careless. Abay, sino naman ang kahit sino, at kahit ikaw, Diyosa, wala kang pakialam. Natanong ko lang naman. Hindi ka naman galit kay Diyosa? Hindi! Hindi! Pero parang pinapanood niya pala ako, sabi, parang ang dami daw plano nila kay Liza, sabi ni James. Na-chika na yun ni James Reid. There's a lot in store for her, di ba? Gano'n naman talaga mga manager. Lagi ang sabi, ang dami plano para sa mga talent nila. Tinan mo si OGO, ang dami plano sa akin. Bakit? Hindi natupad? Diyosa? Natupad po. Ang hindi lang natupad, yung ayuda ng tupad. Oo nga si OGO. Kasi nga doon nakakaangat-angat na ako. Kasi ang dami ng plano niya sa akin. Ayan, medyo nakaluwag-luwag na ako, naka-LL. Wala mo kung ano naman ang gusto niyang plano ko para sa kanya. Ano? Gawin ko siyang best actress. Ano naman? Baka mas posible pa yung best actress kaysa maging sexy star. Ano pa ba may offer ko? Lahat na ginawa. Nagubadnat lahat, sumakay na ng traktora, nagpatuka na sa manok, di ba? Ayan, lahat plano niya talaga. Pagulong-gulong pa dun sa, sa putikan. Diyos ko, hanggang wala pa rin ano. At saka, Nay, merong awarding ceremony ng Rubber Shoes. Nakita mo ba yun? Siya na may sponsor ng Rubber Shoes. Tapos pag nakarating dito, nakachinelas lang na gano'n, yung dragon. Parang kung may tatago sa inyo yung mga story ko, bakit kinakita yan? Ba't mo kaya ini-story? Yung tanong doon. Ba't mo ini-story pati yung sponsorship mo na Rubber Shoes, inaabot mo pa doon sa player? Parang yung mga lalaki, lumapit sa akin, parang sabi niya, ay, namimigay na sapatos ko. Ayun na nga. Paano makakaipon? Diyosa. Wala tuloy, puro bus siya ng bus, pero pangarap niya magkaroon ng sasakyan. Tapos sa bus naman, nakakaloka. Ilang beses nang nagkakataon lang o natatiming lang na nakikita sila ni Puto Bongbong. Ito na nga, nung last uwi ko dito, OG, ginigising na ako ng yung maglilinis ng bus. Nasa ano na pala, talyer na pala yung sasakyan. Nakagarahin na yung nung birthday ni Erin. Tulog ka? Ma'am, nandito na po, nakaparada na po, lilinisin na po sa sasakyan. At hindi terminal na yan, talyer na. Oh my God, kakaloka si Diyos. Balik na tayo kay Liza at kay ano ba bakit pa sa akin? Wala, di ba? Alam mo sa totoo, natutuwa ako nakikita ko ulit si Liza. Kasi may sexy siya. Yes. Ulit. Maganda yan. Ang importante, masaya siya sa kanyang disposition ngayon, sa kanyang lagay ngayon, kung kontento siya sa kanyang career ngayon. At yung ibang netizen, hindi naman kontento, hindi naman kayo si Liza. Ay, syempre congratulate din natin ang Gucci for their store here at Greenbelt, diba? Pa-discount naman din. Ha? Baka kaya hindi tayo ini-invite. Parang hindi bagay sa inyo tumatawag. Hingi daw tayo ng discount. Ginawa mo Divisoria. Anyway, with that mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng mga manonood namin na hindi namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na po kayo. Siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At ngayon po ay Sabado, September 9. Ako, today po hanggang tomorrow, nandyan po, may booth po si Mama Loy sa Wedding Expo Philippines. Para po sa lahat ng mga ikakasal dyan na wala pa kong wedding planner o event organizer for your company events or debut parties. Ayan po, bisitahin niyo po kami sa SMX Convention Center for Wedding Expo Philippines. Register po sa www.teamsandmotives.com for free entrance. Yay! Yes, Josa. Ayan, at syempre naman po sa mga good vibes na video, ayan, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At maraming salamat po dahil... Ay! Ba yun? Si Angel Oxin! Ayun na nga, nagpasabog na. Gagawala yun. Pinatunog ko lang yung kuha. Kanina ka pa nakapwesto eh. Kinakabahan ako sa akin ako, nakaungos na yung nakaungos na yung backdoor. May amoy, wala naman. Meron? Ako ayaw ka na magsalita.
Parang naghilo ako. Dahil hindi naman nila maaamoy. Alam niyo lang po pinagdadaanan namin dito, yung nasa likod. So, paano namin tinitiis yung langhap, yung amoy. Ano ka ba? Anyway. Yung pong vlog, maraming salamat po. At sa mga sponsors po namin kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile, sa Ideal Vision, at sa aking skin sa Royal Prince. Maraming salamat. At sa Headway Bear Salon, sa aking hair. Sa mga nagtatanong kayo yung ako nagpagupit. Wow! Diyan din ako nagpapagupit sa Headway Vera Salon. Sa Morato. At syempre pa sa Premier Drip para sa inyong Gluta Drip. Yes! Kompleto. May collagen, merong L-carnitine, merong placenta, tsaka glutathione. Stem cell, diba? May promo sila dyan, ha? Oo, abatan nyo, no? Tsaka yung Celeb Skin for My Skin on. O yan, on. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Marco Gumapaw. Naloka sila dahil parang hindi na kompleto o merong falling out sa pagitan ng mga miyembro ng Nguya Squad. Oo, yung Nguya Squad, ano mo yun? Oo, yung kila Catherine Bernardo. Oo, di ba? Ano ba nangyari doon? Eto. Kasi di ako nakikisama sa mga problema ng mga kaibigan. Of course, nagkaroon ng falling out between sa kanila. I mean, normal naman yata sa pagkakaibigan yun. Pero ako sa totoo lang, di ako nakikialam sa kanila. Wala akong problema sa kahit sino sa kanila. It's not also my position to talk about it. Pero hindi naman siya sa big deal na sobra. Pero nagka-falling out. Pero yeah, ako for me, wala ako sa gulo na yun. Sana mabuo ulit. Of course, oo. Kasi kami yung solid ever since before, diba? And nakakalungkot na may mga times na ganoon talaga sa barkada hindi talaga laging nagkukumpleto or may times na magkaka-falling out. So yun yung mga times na syempre nakakalungkot. Kasi ako bilang kaibigan gusto ko lahat tayo happy. Gusto ko lahat tayo walang problema, diba? Hindi mo naman pwedeng masabi sa mga tao na parang, kalimutan mo na lang yung gintong nagawa ni ganito or yung gintong nagawa ni ganyan. Diba? May kanya-kanyang feelings yan kanya-kanyang feelings na may mga ma-hurt, may mga masasaktan, and you can't tell other people to, wag mo maramdaman yung feeling na yan. Kasi sila yun Of course, sana, I mean, magkaayos. Oo. Kasi hindi naman siya sekreto, diba? I mean, kumbaga, open secret na ganun. But yeah, for me, syempre, sana mag-ayos. Ayan. Yan po sa OGDS Inspires. At syempre pa, Eric Santos sa kanyang milestone. 20th anniversary ni Eric, no? Naku, habol na po kayo sa ticket. Syempre, sa MOA Arena yan. October 6 po ang milestone. At syempre, nako, malapit na mag-open ang Highland Valley Water Park dyan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Yes, exciting! Napakalaki, Diyos ko. Grabe. Nakakaloka. Yun na yata na yung pinakamalaking swimming pool sa norte ngayon. Pasabog. Oo, grabe. Pero siyempre, parang walang pinagkaiba yan Pagdating naman sa Boracay, yung Di Ohana, Boracay Beach Resort. Yes, parang napakalaki din. Parang yun na yata yung isa sa pinakamalaki sa Boracay din. Yan, bibigyan ko kayo ng tip doon kayo mag-book mismo sa website nila. Para meron kayong promo. Sa www.ohana.com. Kaya, binabati ko naman ang aking kaibigan si Aaron Sinsuan. Oo, ng Barangay Paligsahan. Oo, balita ko tatakbo ka dyan barangay captain. Napakaswerte naman ng Barangay Paligsahan sa'yo. Diyan sa Roses, sa 4th District, Quezon City. Oh, you live there? Yes, once. Yes. Not twice? Ayan Good luck sa'yo, Aaron. Siyempre, ang aming pagbati, happy birthday. Yes. Jex Chinel, si Tito Jex. Birthday niya, September 8. Yesterday. Yes, ito po ang QR code niya. Kagula. Nakamagkano na kaya siya today? Yun na. Diba? Basta, Jex, alam na. At ito po ulit yung lingkod, Papa po si Oji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ang sweet
naman dito Oji ni Nadine at saka ni Bakit? James Lee. Oh, ba't Siyempre naman kahit sweet? mag-ex sila, talagang beso-beso sila. Oo, siya nagiging gentleman lang naman si... Kala ko sweet eh, kasama yung James. jowa. Oo, ito talaga. Kami kasi Tito Oji, kami ng ex ko, parang malabo mangyari sa amin pag nagkita kami. Ano? Yung magbebeso-beso din kami. Ex? Ba't hindi sino kayo naman? nagtapos na friends pa din kay ex? Parang nagsumbatan pa kami Tito Oji, kaya malabo mangyari sa amin yun. O dahil nung maghihiwalay na kami, sinabi ko talaga sa kanya, na wala ka na makahanap na katulad ko. Ay, ano Kaya sagot? sagot naman niya, ay ba't naman ako hahanap pa na katulad mo? Sabi ko, sadya dahil nag-iisa lamang ako. Ano sagot? Aba, sagot sa akin. Talaga nag-iisa ka lang. Ano sinagot mo? Sabi ko, sadya nag-iisa lang ako. Diyos ko, sumagot na naman. Naku, pinagdadasal ko talaga sa Diyos. Ayun ba ito, Oji? Parang Dininig pa yung punchline na yun. Dininig na. Dininig na hindi pa Parang naman. okay pa yung punchline na yun. Ano sinabi? Parang yun yung Ang punchline. bilis di ba ng karma? Dininig agad Ito, Oji, alam mo, mali yung timing. Lagi mo ako pinagdadasal